Explain naman natin 8 types of income o 8 paraan para magkaroon ng pera ang isang tao. And the goal is para maging wealthy tayo ay magkaroon tayo ng multiple streams of income na as much as possible meron tayo netong lahat. Nga pala, this is your boy, Coach Kelja. Nung nakaraang video na pag-usapan natin bakit mahirap pa rin maghanap ng trabaho kahit senior high school graduate ka na o college graduate ka na. And sa video na to, explain natin isa-isa yung mga streams of income. Number 1, earned income. Ito yung income na kinikita mo kapag nagtatrabaho ka, employment, o nag-work ka sa isang tao o sa isang business. It includes salaries, wages, bonuses, and yung mga commissions. Profit income naman, ito yung income na kinikita mo pero nakinikita mo kapag nagra-run ka ng business at sa pagiging self-employed. Ito yung natitira kapag yung revenue mo, binawasan mo ng mga expenses, ayun yung kinikita mo. Interest income naman, ito naman yung income o perang nakukuha mo sa pagpapautang, pagpapagamit mo ng pera sa mga bangko o anumang mga financial institutions or mga investment sa bonds or certificate of deposit, savings account, or return sa mga P2P lending platforms. Isingit ko lang pala, yung profit income, basically, profit yan from buying and selling. Then next is yung mga residual income in which kumikita ka pa rin ng pera kahit yung trabaho na ginawa mo ay tapos mo nang nagawa. Dividend income naman is ang income na nakukuha mo dahil sa pagkakaroon ng shares or stocks ng isang kumpanya. Yung mga kumpanya kasi, dinidistribute nila yung kita nila, yung profits nila sa mga shareholders nila in the form of dividend. It can be in the form of cash or in the form of stocks or shares. Number 6 is yung rental income o yung pagre-rent, pag-release ng mga bagay-bagay, especially bahay, sasakyan at kung ano-ano pa. Number 7 is capital gains. Ito naman yung kinita mo na may binili kang product or kung ano man, bahay, sasakyan, stocks, no? Bumili ka niyan at a lower price tapos binenta mo siya after a certain period of time ng mahal. So basically, any asset na nag-i-increase yung value over time, kasama na rin dyan yung gold halimbawa na nagmamahal siya in the future at ibibenta pa siya in the future, yung kinita mo doon, ang tawag doon ay capital gains. Lastly, yung royalty income. Ito naman yung kinita mo dahil sa paggamit ng ibang tao sa ideas mo. Like yung mga intellectual properties mo like copyrights, trademarks, patents, and yung mga artistic creations mo. Pwede dyan yung mga royalty fee, o yung may certain percentage ka makukuha sa revenue ng mga taong gumamit ng ideas mo nga. Mahalaga na meron tayo lahat yan to achieve financial stability or financial freedom. So sa next video naman, pag-uusapan natin yung earned income, like yung pros and cons nung 15 at 30 na fixed lang, and yung pros and cons din na mga commission based na earned income.